Tapos di kapilapil. Ngayon, ano yung talagang may nararamdaman ko talaga noon. Ayun, inanuhan ako dito ni Marian, palabonato kami. Dahil talagang namamagay kung ako noon. At saka ito, makirot ito dito ko. Ito, kumikirot talaga yan. Parang pakiramdam ko. Tinutusok yan. Mga dito ko yung dalawa. Ngayon din, nalaboratory ako. Inanuhan din naman ko nung kumot. Ang sabi sa akin, ano daw, yung tatay ko, may tumutubo ko ang bukol. Tapos, ang kidney ko naman, ang sabi niya, ano pa lang, pataas ang uric ko daw. Inanuhan ko ng gamot. Ayun, inanuhan ko ng gamot. Parang kiramdam ko, kumakalma lang. Pero 2 buwan ako nag-inom. Malma siya. Tapos bumalik na naman. Palaboratory na naman ako ulit. Sa ibang doktor na naman. Dinala ko nila Marvin. Pagdating naman doon, ganun pa rin ang resulta. May ano ako, sa puso ba? Ako. Tapos yung ano ko, yung laboratory, lumabas na naman na may ganun din ang resulta doon sa isang laboratory ko. Na may tumutubo daw ang tay ko, nga rambukol. Tapos, ano ko naman, taas daw talaga ang uric ko. Tapos, kulang pa daw ako ng potassium. Ngayon, nagmisitahan na naman ako ulit. Inom ako. Kung ano sa akin, 2 buwan na naman ulit. Ang painom sa akin ng gamot. Kung matapos ang inom kong gamot, ganun pa rin, walang resulta ba? Ganun pa rin, lahat ako lumakad. Kaya lalo pag ganito, nakalalang ang pako, namamagayan. Laki ng pamagayan. Pag tinusok ko ang paa, kinanyan ko yan. Malalim. Malalim yan. Dito, lumalaki naman ko. Tapos naubos ang 2 buwan na pag-iinom ko. Ganun pa rin ang resulta. Nakipat na naman ako ng ibang doktor. Siguro kilala mo dyan si Simanis sa Blackhead, Dr. Simanis. Diyan na naman ako dinala ni Melody na nagdala sa akin na sa Tito Manino. Yun na nagdala sa akin dyan dito ka man. Malay mo dito kayang sabi sa akin. Di dyan ako. Kapag dating doon ay nung lumabas na ang result, pero doon ako sa pagamot ang bayan pinalaboratory. Tapos, inanon ako, pina-x-ray ang pako. Kaya ito, kumikirot lang. Hindi ko ako nahirapan lumakad. In-x-ray ang pako, burbaliktad yan. In-x-ray. Tapos, pagdating ng resulta, ang sabi sa akin ng doktor ni Manis, ano daw ako, maubos ang gamot na pag-inom ko kapag wala daw pagbabago, dadialysis daw ako. Dialysis na. Idadialysis daw ako pag naubos daw ang inom ko ng 2 buwan na walang pagbabago, idadialysis na daw. Iyak ko yan, pagtutlaw sa lahat na ayaw ko talaga mga ganyan kasi may kapit bahay ako dyan yan na dialysis. Yung pinakatagal niyang buhay, 2 taon lang. 2 taon lang pagdating dapat. Yung kapit bahay ko rin yun. Ganun din sakit niya, yung sa kidney. Ako, ang sabi sa akin ng doktor, may may damage na daw ang kidney ko. Tapos, nung nalaman ni Maning naman na gano'n, ayun, natapos ang pag-inom ko ng 2 buwan. Hindi na ako bumalik doon kasi natakot nga ako baka kung ano ang resulta doon sa pag-inom ko. Sabihin sa akin ng doktor na idadialysis ako. Hindi na ako bumalik magpa-follow up check-up. Kabut ito yung Maning na ang nga, mama, Hikisi, nag-ano ng yung Spirello na daw. Tapos, may iba pang klaseng gamot. Subukan mo yun na lang ang inumin. Sabi ko naman, baka yan noon ni Tubal. Sabi ko ba, wala akong gamot na, wala akong pera na isusuporta ng noon. Ako kung maubos, tapos hindi pa ako gumaling, hindi ganun din. Kailangan tuloy-tuloy ang pag-inom ng gamot. Sabi naman ni Maning, ngayon, makausapin ko na lang Kisi. Ito ang bahala. Ayun nga, nung kinausap ka siguro, may dumating sa akin na 4 na, 6 yata yun, nabuti. Ganito.
Yun talaga ang inano ko. Ang isang araw, 3 beses kong inom. Ito, iba-iba. Bawat isang buti, isang klase. Iniinom ko yan. Hindi po nakain ng umaga. Yun ang iniinom ko. Nagapang ko yan. Hanggang naubos yung 5 klaseng gamot, 5 buti. Naubos ko yung pag-inom. Awa ng Diyos doon na. Doon ako nakaramdam tuloy ng paggaan ng katawan ko. At saka ako, nakita mo naman yan. Kita ng ugat noon, hindi talaga yan nakikita ng ugat niyan. Talagang mag-ayan. Pag ganito ako nakaupo. Ito, saka parang nangangalay yan. Nangangalay ako pag nakaupo ako ng mga minuto lang yan. Hindi ako nakakatagal ng pag-upo. Tapos ito na nga, naubos ang gamot. Ayun, naawa ng Diyos. Unti-unti akong walang naramdaman. Itong sa puso ko rin. Naawa na ako. Kinakabahan lang ako kapag itong mga anak ko nagiinom. Yan, ano na. Pero noon talaga, kahit wala ako nakatakutan, bigla yan, dibdib ko. Yung, parang bigla lang yung Nagpa-palpitate. Oo. Parang kumakalabog siya na wala naman akong iniisip. Sabi ko, ba't yung dibdib ko? Ang ginagawa ko niya, sige, himas ko niya, sige, himas. Ibig sabihin yung nararamdaman mo noon, lahat-lahat na yung sa Oo, kidney, lahat. sa Oo, parang heart. lahat. Parang lahat na tangay. At saka ito, no? Mamaya-maya kumikirot yan. Dito, hindi ko naman yan nakalain. Nga ganun nga, may tumutubo na parang bukol daw sa atay. Kaso nga lang, hindi ako bumalik na doon sa doktor dahil nga natatakot nga ako. Baka pagdating ng follow-up ko, ano ang resulta? Mamaya, pirahan naman ako. Tapos, i-dialysis. Lagi, pinakita ko ang dialysis sa kapitbahay ko. Tabi ng bahay ko lang. O di dapat lahat to, itutuloy-tuloy mo na to. Dire-diretsoy mo na yung inom. O lahat to nga nainom ko dahil pinagsasabay ko yan eh. Isang inuman ko, itong 5 klaseng gamot, yun ang iniinom ko, sinasabay ko yan. Sabi ko, bahala na ako ma-over ako sa gamot. Huwag lang ako ma-dialysis. Sabi ko gano'n. Awa ng Diyos, hanggang ngayon, awa ng Diyos, wala akong naramdaman na. Yon? At saka yung dito ko, yung sinasabi ng doktor na may tumutubo na, atay ko. Wala na, hindi na kumikiro. Pero lang kapag nabusog talaga ko. Sabi, kulang ako sa potassium. Sabi ako na sabi, at saka basta ito ang inano ko. Pagka umaga, nainom akong tubig na maligamgam. Hindi na ngayon sinabi mo nga may asin. Wala. Maligamgam lang na tubig, iniinom ko. Tapos iinom na ko nito. Yun? Tapos hindi na ako nagpunta sa doktor. Hindi na ako nagpunta.